Let's declare Luke 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Let's declare JA1 culture. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. I am not extreme. Tayo pong lahat yung muko pumikit. Tayo manalangin. O Heavenly Father, we surrender to you this day. Let your will be done. Ikaw ang patuloy na kumilos. Bigyan mo kami, Lord God, ng matinding realization. Bigyan mo po kami ng purpose. Punuin mo po ang aming buhay. I-direct mo po lahat ng aming step. Salamat, Panginoon, sa bagong buhay. Salamat sa bagong puso, bagong kaisipan, bagong lakarin. In this place, we declare your victory and the defeat of the enemy. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Give God the best clap offering. Come on. Give God the best clap offering. Thank you, Lord. Sabi mo naman sa'yo nasa kaliwat kanan, kamusta ka na? Ako'y masaya dahil by God's grace, ang daming binubuksang pintuan ng Diyos sa ating simbahan. Amen po ba? Last lamang po, no, nag-start po ang pasukan sa biyaya ng Panginoon. We have a lot of activities para po sa ating soul winning and discipleship. Ngayon po, ang ating mga kabataan, they are active in soul winning sa kanilang mga campuses. Palakpakan naman natin si Lord. Praise God. And also, last Friday, nagkaroon din ng 5 ang ating mga anointed professional. Sa biyaya ng Diyos, grabe. Saan kaya daw sunod na kapihan ang kailang i-dominate sa biyaya ng Panginoon? Saan kaya sila uli dadayon ng sunod na kapihan? Pero sa biyaya ng Diyos, napakatindi ng ginagawa ng Diyos. At masaya ako. Sa dami ko nakita mga bagong mukha and they are all happy. Amen? And by God's grace, still our adult ministry continuously. Ano po, yung bahay-bahay, pamilya, mga magulang, patuloy nilang inaabot. Kaya sabi mo sa'yo nasa kaliwat kanan, good job ka. Amen? Ang ginagawa ng Diyos. And sa biyaya po ng Panginoon, ayan na, habang nasunod-sunod po ang ating ginagawa para sa Panginoon, still ang ating pong church improvement or building improvement, ongoing na rin po yan. Amen po? Meron na po tayong mga sinisimulang mga project and sa biyaya ng Panginoon, week by week, meron po kayong makikitang progress. Palakpakan nga natin si Lord. Okay, let's start. Anyway, marami po tayong mga online members. Hello everyone, God bless you. Pagpalain kayo ni Lord, lahat ng nanonood sa online. In Jesus' name, Amen. Tayo po'y nasa paglilingkod pa rin. Last week, we talk about serve the Lord. Pinag-usapan po natin doon ay patungkol sa protect the fire and share the fire. Nakita natin ang end goal natin na meron ng Jesus sa ating buhay ay marinig ang salitang, well done, my good and faithful servant. Yun na ang nagiging goal natin ngayon. Marinig natin ang Panginoong Hesus na tayo tawagin ng Panginoong pagharap natin sa Kanya, magaling, mabuti, tapat na lingkod. Nagkaroon na tayo po ng care sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, ituloy natin. Today, we will talk about the present and future blessing. Amen? Ang pagpapalan ng ngayon at pagpapala sa hinaharap. Mark chapter 10, verse 28 to 30. Then Peter began to speak up. We have given up everything to follow you, he said. 29. Yes, Jesus replied. And I assure you that everyone who has given up house or brothers or sister or mother or father or children or property for my sake and for the good news will receive now in return 100 times
as many houses, brothers, sisters, mothers, children, and property, along with persecution. In the world to come, that person will have eternal life. Sino dito naniniwala, ibabalik ng Diyos ng 100 beses lahat ng kanyang ibinigay para sa Panginoon? Amen? Now, Pastor, qualified po ba ako to receive that kind of blessing, that kind of declaration that you will receive now 100 times? Grabe yon. Kung sa magninegosyo ay tawag do'y tubong lugaw. Amen? Sa mga millennial terms, ang tawag do'y paldo. Bakit? Yung binigay mo ay ibabalik na 100 beses na ulit. Whatever you give. So, Pastor, qualified po ba akong tumanggap? Unang bagay na kailangan nyo maintindihan. Ang mga tatanggap ng pagpapala, yung mga taong pinili si Jesus at maging bahagi sa pag-share ng gospel. Okay, so if you will ask, Pastor, I am qualified ba to receive that 100 times blessing? Well, yan po ang unang sagot. Ang mga tatanggap ng pagpapala ay ang mga taong pinili si Jesus at naging bahagi sa pag-share ng gospel. Sa Mark chapter 10 verse 28, sabi ni Peter, Lord, sinuko na namin lahat. Lord, binigay na namin lahat. Masunod ka lang. Ano sinabi ni Jesus sa verse 29? Yes. Parang sinasabi ng Panginoon, oo, alam ko lahat ng iyong sinuko. Alam ko lahat ng iyong binigay para sa akin. Yes, Jesus replied. At sabi ng Panginoon, and I assure you that everyone who has given up house or brother or sister or mother or father or children or property. Dami ano? At lahat ng sinabi dito na give up, lahat yan may dating sa puso natin. Ang sabi ng Panginoon, for my sake and for the good news. Sabi ni Peter, binigay na namin lahat, masunod ka lang. Sabi ng Panginoon, oo, sinisigurado kong ikaw na nagsuko, ikaw na merong binigay para makamtan ang Panginoong Hesus, para makarinig ang ibang tao ng gospel, may pagpapala sa iyo. Maraming tao, akala nila, pag may inalis siya buhay nila, akala nila ay utang na agad ni Lord. Akala nila ay, oh Lord ha, I give up everything ha. Parang lagi tayong merong ganon. Akala natin ay sacrifice, pero ang tunay, self-serving. Akala natin ay sinuko na natin kay Lord. Akala natin may binibigay tayo kay Lord. Pero sometimes, no choice lang pala tayo. Ayaw lang pala natin ng consequences. Sometimes, meron tayong sinusuko, it is not for the sake of the kingdom. It is not for the sake of Jesus. Para lang bang hindi tayo masyadong masaktan, para lang ba dapat masabi nating may ginagawa ang Panginoong Hesus? Pastor, laliman natin. Example, Lord, sinuko ko na siya. Sino ho ditong merong sinusukong siya? Lord, sinuko ko na siya. Pero ang totoo, it is not for the sake of the gospel. It is not for the sake of Jesus. Kaya pala sinuko kasi may nakitang mas maganda. Aray mo. Palagay ko, gusto ko pang makilala ang Panginoong Hesus. Friends na lang ulit tayo. Kaya pala sinuko kasi merong dumating na ka-churchmate na mas maganda. Sabihin mo sa iyo nasa ulat kanan, hindi ikaw yun. Kaya naman pala, Pastor, sinuko ko na siya para makilala ang Panginoong Hesus. Yung pala gustong tumakas kasi pangit ang ugali nung karelasyon niya ngayon. Again, it is not for the gospel. It is not for Jesus. Gusto mong lumaya. Self-serving pa din. Si sarili pa rin ang inisip. O kaya naman, kaya sinuko na kasi alam mong isusuko ka na. Aray mo. Inunahan na ba? Para hindi masyado masakit. Lord, sinusuko ka na siya. Pero reality, ipagpapalit ka na rin pala sa iba. Nagtatago tayo sa salitang Lord, sinuko ko na siya
Para baga meron tayong comfort na akala natin ginawa natin yon para kay Jesus. Pero in reality, nagtatago pala si self na ayaw nating masyadong masaktan, kaya tayo gumagawa na agad ng inuunahan na akala natin binibigay natin kay Lord. Lord, binibigay ko na sa iyo ang business ko. Pero ang totoo, lugi na talaga. Talagang wala na. Survival mode na talaga. Ang sinasabi natin, it is for the sake of the kingdom, kaya ako sinuko yan, kaya ako binitawan yan, it is the purpose of the gospel. Pero ang tunay, it is so self-serving na sinasabi lang natin yung sa sarili natin para baga may dating na pag may binigay tayo sa Diyos, may ibabalik ang Diyos. Amen. Lord, sinusuko ko na sa iyo ang bisyo ko. Talaga naman. Hindi na ako mag-iinom, hindi na ako mag-yoyosi, babawas na ako sa matamis. Kaya pala sinurrender, may masakit na. Kaya pala give up na. Babawasan ko na, Lord, it is for you. Pero ang tunay, kaya pala sinurrender, masakit na ang tagiliran. It is not for the sake of the gospel, it is not sake para mas makilala ang Panginoong Yesus, lumalabas para uli sa sarili, para makaligtas sa consequences. We have a lot of situation in life. Sa umpisa pa lang, alam na natin obvious na hindi na kay Lord pero tayo nagdi-disobey. At kapag pinili pa rin natin yung sarili natin noon, at nung nakikita na natin parang mali nga, saka natin sinusurrender kay Lord. Nakala natin utang ng Diyos yung pag-surrender natin, pero ang tunay, naiwas na lang tayo sa consequences. Kaya we need to make assessment. Tandaan nyo po ito, may pagpapala sa taong nagsusuko sa Diyos. Pero hindi lahat ng pagsuko'y qualified to receive that blessing. Dapat ang pagsuko'y mas nakilala mo ang Panginoong Yesus, mas maraming taong naligtas. Hindi ka sumuko dahil ayaw mo ng consequences. Sumuko ka para makuha mo ang mas mahalaga, and that is Jesus. Philippians 3:8, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage so that I could gain Christ. Yan ang tunay na meron sinusurrender para sa Panginoong Yesus. Meron kang iniwan, meron kang sinuko, hindi para makaligtas ka lamang sa consequences. Kaya ka merong iniwan, kaya ka merong sinuko para mas mag-gain mo si Jesus. Para mas makilala mo ang Panginoon. Alam mo ba yung, Lord, kahit ito mahal ko, kahit ito parang pwede, pero Lord, alam mong hadlang ito para mas makilala kita. Sinusuko ko na po para mas makilala kita. That is what we call sacrifice. Yung alam mong meron kang binitawan para mas makilala mo ang Diyos. Another thing, sa pagiging Kristiyano, we're talking about sharing the good news. Sa pagiging Kristiyano, nakakaharap po tayo ng persecution. Meron po ba dito na pe-persecute, pinagtatawanan ng kanyang pagiging Kristiyano, iniiwasan ng kaibigan, talagang pinagbabawalan na mag-church, napapagtulungan na kung saan siya manapunta because he shared the gospel. That is what we call persecution. Matthew chapter 5 verse 10. God blesses those who are persecuted for doing right, for the kingdom of heaven is there. Ano sinabi? Pinagpapala daw ng Diyos ang mga taong nape-persecute. Ibig sabihin, yung nilalaban ang gospel. Pinagpapala ang mga taong nakikita sa kanila ang Panginoong Hesus, sila'y pinagtatawanan ng mundong ito, pero sila'y patuloy. Sineshare pa rin ang gospel para mas maraming makakilala. Ang ganda nito God blesses who are persecuted for doing right. So ibig sabihin, pwede ka rin pala ma-persecute for doing wrong. Amen? Nape-persecute ka sa tama at pwede ka rin ma-persecute sa mali. Hindi lahat ng attack ay persecution. Kung ang atake sa iyo ay nilaban mo ang Panginoong Hesus, pinagtatawanan ka para sa kaharian, that is persecution. Pero sometimes we need to assess.
Sino dito always nag-cry-cry? Always cry-cry tayo dyan. At lagi natin sinasabi natin sa ating A-group, napagalitan na naman ako. Ito yung usong-uso sa mga millennials eh. #persecuted. Ako na may napunta lamang sa church, napagalitan na ako. Ang nanay ko ginagamit ng kaaway. Aba, talaga naman. Kala mo na may tunay na persecuted eh. Pero ang tunay, hindi naman pala against sa magulang sa church. Against pala sa katamaran. Sabi mo sa'yo, nasa kalwat ka na, hindi ikaw yon. Ang binebless ni Lord, yung persecuted dahil gumawa ng tama. Ha? Kaya minsan, sayang ang cry-cry. Baka need ay linis-linis. Ang hirap ng pagiging disciple. Lagi na lang akong pinag-iinitan ni leader. #focus na lang kay Lord. Favorite ngayon ng iba, Dedma sa basher. Pero in reality, kaya ka naman kinakausap dahil merong tinatama sa iyo. Iba po ang under attack. Kapag merong karakter, ugali na tinatama sa iyo, that is not attack, that is not persecution, that is discipleship. Ang persecution is attack because you choose the Lord. Bunga ito ng mga pagsunod mo at pag-desire mong mapalapit sa Kanya. Kaya kung gusto natin ng gantimpala, ito po ang maging laman ng puso natin. Colossians chapter 1:16, all things had been created through Him and for Him. Lahat ng bagay, lahat ng desisyon ay umiikot para sa Panginoon at galing sa Panginoon. Every decision na iyong gagawin, dapat mayroong tanong, pag ba ito'y ginawa ko, mas makikilala ko ang Panginoong Hesus? Pag ba ito'y ginawa ko, mayroon bang mga taong mapapalapit sa Panginoong Hesus? Ang paglapit sa Diyos ay kinakailangan ng pagsuko. The same statement ni Peter. Sabi ni Peter, Lord, lahat na sinunod namin, lahat na binitawan namin, makasunod lang. At sinabi ni Jesus, ikaw na mayroong sinukong kayamanan, pera, sarili, relasyon para sa gospel, para kay Jesus, ito sasabihin ko sa iyo, hindi sayang. Sabi mo sa iyo, nasa kalawat kanan, hindi sayang. Walang sayang na paglilingkod, walang sayang na iyak. Alam mo ba yung mga quiet time mo, gabi-gabi, kay naiyak, maramdaman, maranasan ng Diyos, walang sayang dyan. Walang sayang na gastos para sa A-group. Pastor, ang mga anak ko, pinapakain ko ng samgyup, araw-araw na, linggo-linggo na kami nag-samgyup, tapos isang chat lang nung kanyang ex, hindi na nag-chat. Ako ang give up, ako ang iniwan. Church, listen, walang sayang na gastos. Pwedeng nawala ang inaalagaan mo, pero yung effort mo, nanatili yun sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya whatever you do, it is through Christ and for Christ. Pag pinipili mo ang Diyos, nililinya mo ang sarili mo to qualified. Ikay-qualified sa ganyong pagpapala. Ngayon, naintindihan na natin, ano nga ba ang dapat na pagsuko? It is for Christ, it is for the sake of the gospel. Let's proceed to the exciting part. Ikaw na maraming sinuko sa Diyos at gumagawa para makamtan si Jesus at maging parte sa pag-share ng gospel, pwede na mo nang tanggapin ang pangakong ito, Mark 10:30, will receive now in return 100 times. Ikaw na mayroong binigay, yung talagang para mas mag-gain mo si Lord, para mas ma-share ang gospel, you will receive now. At ito pa matindi, and in the world to come, that person will have eternal life. So let's talk about the present and future blessing. Number 2, ano nga ba ang tinatanggap natin now? Ano nga ba yung blessing na yun? Will receive now in return. Ano nga ba yung now? Letter A, Christ likeness. Hindi maging si Jesus or hindi maging Diyos, kundi maging kagaya niya. Ano po ba pag Christ likeness? Maging katulad ni Jesus sa isip, puso at gawa. Tingnan mo nga yung iyong katabi kung nakikita dyan ang Panginoong Jesus. The more we obey the Lord, the more we serve the Lord, mas nagiging kagaya natin siya.
Si Jesus, nung nandito po siya sa lupa, ang ginawa lang niya ay kung anong pinapagawa ng Ama. Sino po dito sa biyaya ng Diyos matagal na po na-attend sa church? May please raise your hand. Pag ang isang tao, ito po yung pinag-usapan na natin noong nakaraan, pag ang isang tao, ang unang truth na kailangan niyang maintindihan ay ang gospel. Pangalawa, pag naintindihan niya na ang gospel, ang sunod niyang kailangan maintindihan ay sanctification or transformation. Ang unang goal ay pag naalis na ang spiritual blindness at nakilala natin ang Diyos, ay maging kamukha na tayo ng Panginoong Yesus. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. So all of us who have that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. So ang sinasabi dito, tayo daw po mga Kristiyano, naalis na sa atin yung talukbong sa ating mga mata. Ibig sabihin, naalis na yung mga spiritual blindness. Nakikita na natin ang glory ng Diyos. And the Lord, who is the Spirit, make us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Ibig sabihin, pag naalis na ang talukbong at nakikita na natin ang glory ng Diyos, ang banal na Espiritu, araw-araw, itatransform tayo hanggang maging kamukha natin siya. Hello. I have this kind of realization. Kahapon ako nung mga nakaraan, ina-assess ko to. Ano ba ang magandang natatanggap natin sa Panginoong Yesus? Christ-likeness o maturity? When I assess, mas maganda palang matanggap natin ang Christ-likeness, ang maging kamukha ng Panginoong Yesus. Why? Because this world, ang mundong ito, ay maraming basihan ng maturity. Kahit nga sabihin mong wala sa church, ay pwede mo sabihin matured mag-isip. Amen? Matured magkikilos, matured gumalaw, matured magdesisyon. So, mas magandang i-discern ng tao ay makahawig ang Panginoong Yesus. Dahil hindi lahat ng matured ay kamukha ng Diyos. Pero lahat ng Christ-like ay merong maturity. Amen. If Christ is in you, then the maturity is in you. Isa po sa pinakamagandang pagpapala ng paglilingkod ay yung privilege na maiwan natin ang dati nating pagkatao. Alam mo ba yon? Yung habay kayo naglilingkod, ito kasing ating katawan na ito kasing makasalanan, itong katawan natin na ito ho ay meron tong broken system. Banda-banda riyan, huwag kayong absent sa mga susunod na linggo. We will talk about yung mental health. Amen? Are you excited with that? Kung paano naghihiwalay at kung paano tinutulungan ng Bible, ma-deal yung pinaka-root cause. Amen? Sabi mo sa'yo nasa root niya, huwag kang absent. Now, ito kasi yun. Binibigyan tayo ng Diyos ng privilege na mabago. Binibigyan tayo ng Diyos ng privilege na makapag-adjust. Binibigyan tayo ng Diyos ng privilege na magkaroon ng bagong buhay. Kaya pikay naglilingkod, hindi ka lang basta napapagod. Hinahayaan mo ang sarili mo na makuha niya ang totoong purpose nito. Tinutulungan mo ang iyong sarili na mapulpil niya kung sino talaga siya. Mga taga-Colossus chapter 3:10, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na nalikha sa inyo upang lalo nyo siyang makilala. We will assess, merong utos. Every day, isinusuot mo na ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos. Kaya kung meron kang unang pagpapalang tinatanggap nung ikaw ay nasunod sa Diyos, ay yun ay yung maging kamukha mo siya. Those who serve God, ang una nyong nakukuha ay si Jesus. In serving God, mas magkaroon ho tayo ng desire na maging kamukha niya kaysa tumanggap ng pagpapala sa Kanya. Sino dito naglilingkod sa Panginoon? I know we have a lot of wants. Lord, naglilingkod ako sa iyo, para to sa iyo. Pero hindi. Ang unang pagpapala, ang unang desire ay yung maging kamukha niya. Because this is the reality. Blessing will come and go. Ang pagpapalay darating, ang pagpapalay naalis. Marami tayo noon na hindi tayo makatulog dahil sa ganda ng ating cellphone na hindi malapakan ng gabok. Ang ating mga sasakyan, gigising mo pa lang, yun ang una mong pinupunasan. The blessing will come and go. Ang taong hindi na bago,
Hindi niya hinayaan baguhin ang kanyang sarili, it will ruin everything. Sisirain mo lang ang mga pagpapalang darating. Medyo masakit to. Walang pera, walang pag-ibig, walang tamang tao, walang tamang answered prayer sa taong hindi pa matured. Uulitin ko. Kahit pa ikaw ay nasa tamang lugar na, kahit pa ikaw ay nasa tamang tao na, kahit pa ikaw ay nasa tamang pagpapala na, kung hindi mo babaguhin ang iyong sarili, babalik at babalik ka rin sa iyong default mode. Ikaw ay si tampuhin, ikaw ay si wounded, ikaw ay bagsak sa temptation, ikaw ay si sugatan. Kaya we should pursue change character more than change status. Minsan ang pinagpe-pray natin kay Lord, tayo mahirap, gusto nating yumaman. Tayo single, gusto natin magkaroon ng asawa. Tayo naglalakad, gusto natin sasakyan. Tayo narenta, gusto natin ng pagmamayari. That is what we call change status. Pero if we will assess, pwedeng may mabago, pero si self pa rin ang napid. Mas lamang ang panglupa. Kaya pag gusto natin na mabago ang ating status, nang hindi nababago ang ating ugali, tunay ang kasabihan, kaya kang baguhin ng pera. Kayang baguhin niya ng iyong focus, kayang baguhin niya ng iyong desire. Bakit? Lahat ay patungkol kay self. Spend time in Christ-likeness. Mag-spend ka ng pagkakataon, oras, lakas kung saan magiging kamukha mo ang Diyos. Why? Because when maturity comes, kapag nabago ang karakter, status will change for the better. Nagigets niyo ako? Magpabago ka ng karakter at mababago ang buhay mo. Walang magandang sports car, walang magandang brand new car sa taong walang self-control. Sa una, masaya yan. After a week, ibabangga-bangga niya na ng kanya sasakyan dahil sa galit. Walang magandang answered prayer. Walang mabait na partner. Walang maayos na kahit na ano, sa isang taong hindi pa bago ang karakter. You will ruin everything. Kaya pa ikay nasa tamang Diyos and you serve God, ang una mong nakukuha, Christ-likeness. Nababago ka at binabago ka. Why? Pag nabago ang puso, mababago ang buhay. Mabilis lang para sa Diyos baguhin ang status mo. Mabilis lang para sa Diyos na ikay iangat. Mabilis lang para sa Diyos na ayusin ang lahat ng bagay na yan. Dahil yung mga bagay na sitwasyon sa labas, ang Diyos ang may control. Pero kung paano ka tatakbo, kung paano ka magre-react, kung paano ka magdidesisyon, ikaw yan, free will mo yan. At kapag nabago ang loob, kusang nagbabago ang labas. Letter B, ano pa yung blessing now? Favor from people and situation. Sino dito gustong tumanggap ng pabor sa tao at sa sitwasyon? People are so afraid to serve God. Kasi sabi ng isa, Pastor, alam niyo po ba, nung sumunod ako sa Diyos, ang daming pagsubok. Dahil po ang kaaway, kaya yung iba, hindi talaga sila maka-all out 100%. Takot sila sa kilos ng kaaway. Magkasabihin alam mo pa pag sumunod ka sa Diyos, dadaan ka sa maraming pagsubok, idadaan ka sa apoy, idadaan ka sa ganyan. Ang kaaway ay kagawa ng kahit na ano para kayo mapigilan. And this is what I realize. If enemy can use people to stop you, then God can also use people to bless you. Kung ang kaaway ay kayang gumamit ng tao para patigilin ka, well, kaya din ng Diyos gumamit ng tao para pagpalain ka. Huwag kang matakot. Sadyang hindi mawawala ang testing, kasama talaga ang persecution, pero lagi niyong tatandaan, lamang lagi ang pagpapala sa mga taong nasunod sa Diyos. Tingnan niyo po ito, Mark 10:30, our team verse. Will receive now in return as many houses, blessing yan. Brothers, blessing yan. Sisters, mothers, children, and property, blessing yan. And along with persecution. Kung mapapansin nyo, it is 7-1 or 6-1. Mas marami kang tinanggap na pagpapala kaysa sa pagsubok na iyong pagdadaanan. Ang tatanggapin mo ngayon ay 100 times.
portion lang po ang paghihirap. Portion lamang ang may bigat ng kaunti. Sabi mo sa iyo, nasa ulat kanan, maglingkod ka lang. Kapag ang ginagawa mo ay para sa Diyos, ang ginagawa mo ay kalooban niya, may napigil sa iyo, pero hindi ka pwedeng pigilan. Tandaan niyo po ito. Ang pwede lamang naman pumigil ng pagpapala ay kapag nalayo tayo sa Diyos. Kasi nalayo tayo sa source ng blessing. Huwag kayong matakot na baka ang kaaway ay ubusin ang lahat ng sa inyo if you serve God. No. Ang Diyos pa rin ang tunay na may control. Juan chapter 14:23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. If you serve the Lord, gumagawa ka para sa Panginoon, sasamahan ka ng Diyos. Siya ang gagawa para sa iyo. Hindi ka lugi. Akala mo minsan ay waste of time. Akala mo minsan ay walang progress. Akala mo minsan ay hanggang dyan ka na lang. Guys, listen. Don't underestimate the presence of God inside. Isang araw lang ang pwedeng gawin ng Diyos at pwede nang mabago ang buong season mo. Isang araw lang ay kaya nang gamitin ng Diyos para ihabol ka sa mga akala mo na pag-iwanan ka na. Si Joseph, walang kahit na ano. Sa term natin ngayon, si Joseph walang bitaw. Amen? Si Joseph walang may pagmamalaki. Si Joseph nga, inihulog na sa balon. Si Joseph ay biktima ng bullying. Hindi paborito ng mga kapatid. Laging binubugbog, muntik ng patayin. Pero alam niyo po ba anong meron si Joseph? Diyos ang meron siya, hindi Diyos lang ang meron. Iba kasi yung anong meron ka? Diyos lang. Nilalang mo lamang ang Diyos. Hindi mo ba alam? If you have God, you have everything. Kaya pag tinanong ka, anong meron ka? Wala akong kahit na ano, Diyos lang. And that word, Diyos lang, that is enough. Parang sinabi mo, you have all the solution. Misa kasi hiyang-hiya tayo, wala akong pag-asa sa crush ko. Sila matalino, mayaman, maputi, makinis. Ako'y Diyos lang ang meron. Huwag mong nilalang. Diyos ang meron ka. If you serve the Lord, if you serve God, kayang baguhin ng Diyos ang mga susunod. Basahin natin, Genesis 39 verse 2 to 5. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar, ay pinapatnubayan siya ni Yahweh. Ano man ang kanyang gawin, ay nagtatagumpay. Imagine the favor na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Pag nasa iyo ang Diyos, lahat ng gawa mo, pinagtatagumpay ng Diyos. Verse 3, napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Verse 4, kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat ng niyang ari-arian. Verse 5, mula noon, dahil kay Jose, pinagpala ni Yahweh ang buong sambay ni Potiphar, pati ang kanyang mga bukirin. Kahit pa sabihin natin wala kang kahit na ano, Diyos lang ang meron ka, that is enough. Dahil isang araw lang ang pwedeng gawin ng Diyos at kanya nang baguhin ang sitwasyon mo. Isang season lang ay kaya nang ibawi ka sa lahat ng akala mong kulang sa iyo. Yung isa po nating A-group leader, si Imbo. Alam niyo ba, kinamusta ko yan? Nakamusta ka dyan sa Korea? Nasa Korea na ho si Imbo eh. Kapa-flight lamang. Alam mo ba, sabi sa akin ni Imbo, Reb, ang akala po dito, ang tawag sa akin ay rich boy. Bakit? Hindi daw siya mukhang magtatrabaho, para lang siya doon turista. Ang sabi pa niya, alam niyo ba yung favor doon? Yung nagbuhat ng maleta niya, yung sumundo sa kanya. Abay, talagang talaga siyang anong-ano doon. Favor sa mga kasamahan, favor sa ano. Bagamat wala nakakaintindi dahil ang kanyang kasamahan ay Vietnamese. At siya lamang ang Pinoy doon. Eh di pag siya nag-uusap ay ChatGPT. Talagang ChatGPT. We thank the Lord. Pero alam niyo po ba yung favor doon? Grabe ang kanyang mga kasama. Grabe kung paano siya sinuportahan at tinulungan ng Diyos. Yung ilang taong paglilingkod sa kanya ng Diyos, ipinawi siya. Isang season lang ang kailangan. By God's grace. Sabi ko nga sa kanya, bago siya umalis, pinapaganda ng Diyos ang iyong pangalan. Dahil baka ang sunod mong flight ay sa Bicol na.
Hindi na pala pa Korea. Sa Bicol na. Si Kokoy, ilang months pa dapat yan. Pero kinailangan lamang ng isang buwan para makita ng kanyang company that there is something in him. Na dapat ilang buwan niyang gagawin yon, isang buwan lang ang kailangan, inilagay na agad siya ng kanyang kumpanya sa posisyon. Si Jaju, yung ating member, saan nga gayon? Nalagi ko, Australia, lagi ko nasasabi Canada Si Jaju, alam niyo po ba, sunod-sunod po ang mga testimonies ng mga yan. Bit ko sila po nababanggit sa inyo dahil sila po lagi kong kasama at alam ko kung anong mga give up ng mga yan para lamang masunod ang Diyos. Ilang magagandang trabaho ang sinuko ng mga yan kasi ayaw nilang mawala sa paglilingkod. And by God's grace, inaayos ng Diyos kung nasaan sila ngayon. Si Nicole Tuason, ating pa rin pong international. Grabe po kung paano ng Diyos binebless, pinagpapala ang mga yan. Alam niyo isang blessing? Sikit. Nasa sikit? Iyan na. Guys, iba pag ikaw ay nag-spend, ikay nag-i-invest para sa Diyos. Dahil may ginagawang maganda ang Diyos sa iyong buhay. Pastor, sabi nung isa, Pastor, taas ng kamay. Pastor, ako naman po, ako kasama nyo pa, 2010. Aba, hindi pa ako born again noon. Pastor, kasama nyo na po ako matagal. Kailan ang akin? I want to encourage you with this verse. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my brother and sister, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ikaw na matagal na naglilingkod at akala mo walang bunga ang iyong paglilingkod, huwag kang papatinag, huwag kang susuko, huwag kang papayag na meron sitwasyon na bibitawan mo para sumubok ng inaalok sa iyo ng mundo. Yes, I tell you, matindi ang pressure, pero kahit gaano katindi ang pressure ng mundo, ibigay mo pa rin ang buong puso mong paglilingkod. Kasi sa huli, walang sayang. If may ginawa ka para sa Diyos, then hindi mali ang iyong posisyon. Pastor, para kasing mali, mga kasamahan ko may kotse na, yung mga kasamahan ko may asawa na. Pastor, yung mga kasamahan ko, nararanasan na nila ito. Parang mali ang aking posisyon. No. Basta't ikay nasa posisyon ng paglilingkod, ayos at nasa tamang timing ka. Pastor, parang late na ako. Hindi ka late. On time ka. Isang araw lamang ang kailangan. Pastor, yung kasama ko, 2 taon na nagtatrabaho ako, wala pa rin trabaho. Well, baka ang isang sahod mo ay katumbas ng 2 taong pinagtrabahuhan niya. Sabihin mo sa'yo nasa kaliwat kanan, posible. If you serve God, laging merong magandang ginagawa ang Diyos. Let nothing move you. Huwag mong hayaan na, ako'y susubok na ako ng inaalok ng mundo. Ako'y susubok na. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Your work is not in vain. Sabihin mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, punong-puno ka ng pabor. At kahit yung mga akala mong walang nadating na trabaho, pagpapala, negosyo sa iyo, sasabihin ko sa'yo, pabor pa din yan. Ha? Pabor pa din kahit walang pagpapala? Ay oo. Bakit? Ikontrolado ng Diyos ang future mo eh. Ibig sabihin kaya walang nadating, may nilulutong maganda ang Diyos para sa'yo. Sabihin mo sa'yo, nasa kanan, serve the Lord. Number 3, magtatapos na po ako. Ano ba ang future blessing? Mark 10:30. Tinagalog ko lang po. Ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga kapatid, bahay, mga ina, mga anak, mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, ito po yung future blessing. Magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba ang ating future blessing? Walang iba kundi ang ating eternal life. Ang buhay natin ay hanggang dito lamang sa lupa. Ang buhay natin ay laging mayroong pagkatapos. At sinasabi ko sa iyo, ikaw na naglilingkod sa Diyos, ang inihahanda sa iyo ng Diyos ay hindi lang yung pagpapala dito sa lupa. Kasi alam niyo po ba, kung ang buhay natin ay hanggang dito lang sa lupa, it is easy for God to pour out anything na nasa langit para tayo pagpalain. Amen?
If there is no life after this. Pero ang inihahanda sa atin ng Diyos ay buhay na walang hanggan. This is the truth about this life. Mga taga-Korinto chapter 5 verse 1. Alam natin, kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, na tumutukoy sa ating katawan lupa, tayo may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanan ng ginawa ng Diyos at hindi ng tao. At sinasabing toldang tinatahanan natin ngayon, that is our physical body. At ito daw po'y masisira. Ito'y laging sa patanda. Sabi nga nung mga una-una lang yan. Tapikin mo yung nasa luwat kanan. Gusto mo na ka? Ay, una-una lang yan eh. That's the reality of life. Alam natin na tayo, walang taong hindi namatay. Lahat ng tao dyan ang punta. Kaya kung meron tayong isang pagbibigyan ng oras at panahon, ay hindi lang yung mga bagay na patungkol sa lupa, kung hindi patungkol sa ating kaluluwa. Remember this ha? Clarify ko lang. Hindi ang paglilingkod natin ang magdadala sa atin sa langit. Ang magdadala sa atin sa langit ang faith natin kay Jesus. Amen? Ngunit ang paglilingkod, yung ginagawa natin na ito, pagdating natin sa langit, doon natin yung tatamasahin lalo. Amen? May something na ginagawa tayo dito na mayroong impact. Guys, listen. Kung meron man tayong pinaka-desire, ito yung makapag-invest tayo sa ating eternal life. Kasi lahat na nandito sa lupa, consolation prize lang yon. Ang tunay na jackpot, langit. Whatever we invest here, ay pwedeng tumagal lamang ng 50 years. Pwedeng tumagal lamang ng 100 years. Whatever we invest ngayon, ay pwedeng maubos din. Kaya kung meron man tayong gagawin ngayon, ay gumawa na tayo ng hindi lamang maiiwan dito sa lupa. Madadala natin hanggang sa langit. Hindi lamang tayo nag-iipon para sa future dito sa lupa. Naglalagay din tayo at nag-iipon din tayo para sa future natin sa langit. All of our investment here ay temporary lang. Sabi nga ni Haring Solomon na naranasan ng lahat na nandito sa mundong ito ay cycle lang. Paikot-ikot lang. Paulit-ulit lang. Kaya huwag kang papayag na ang buhay mo nung ikaw ay matanda na, doon mo na-realize, ang buhay ay paikot-ikot lang. Gumawa ka, kumilos ka na alam mong merong dating sa iyong buhay pagkatapos nito. Unang Juan chapter 2 verse 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Alam mo yung word na ang sanlibutan ay lumilipas? Ibig sabihin, anong perspective ng Diyos dito? Ang sanlibutan ay parang hamog. Sino dito nakakita ng hamog? Amen. Kung wala pa ho kayo nakikitang hamog, pumunta ho kayo sa bahay tuwing umaga at ipapakita ko sa inyo ang hamog. Ang hamog, yung po ay parang moist ng tubig na nakikita lang tuwing morning. At kapag sumikat na ang araw, yun ay naglalaho. Yung word na ginamit dito, ang ibig sabihin ng nawawalan sa sanlibutang ito daw po'y parang usok. Ito'y lumilipas lamang na parang anino. Kaya yung career natin, may expiration yan. Yung bahay natin, nagkakabitak yan. Yung ating fame, yung ating like na nakukuha, palakpak na nakukuha, pwedeng 24 hours lang yan. Bukas meron uling bagong papalakpakan. I'm not saying masama ang lahat na nasa mundong ito. Pero sinasabi ko sa iyo, temporary lang yan. Temporary lang yan. Ano pa ang sinabi dito? Pati ang mga pagnanasa nito. Yung craving, yung lust, lahat ho yan nagpe-fade. Lahat ho yan nawawala. Yung akala mong gustong-gusto mo noon, tingnan mo'y hindi mo na gustong-gusto ngayon. At yan ang sinasabi ng Diyos, mawawala ang sanlibutan at lahat ng kinauumulingan nito, lahat ng gusto mo, lahat ng desire mo. Alam niyo, marami ako nakausap. They are so blessed sa kanilang buhay. Ang lalaki ng bahay, nung tumanda, ang gusto na lang tumira sa kubo. Ang gusto na lang ay magbukid, ang gusto na lang ay magtanim. After all the success they have,
Because this is the realization. Lahat kasi ng cravings, lahat ng desire natin, pwede ito mawala. At yan ang sinasabi ng mundo. Mawawala ang sanlibutan at lahat ng kinakahumalingan nito. Kaya nung sinasabi, huwag kang mag-spend, huwag kang mag-invest ng sobra sa mga bagay na akala na alam mo namang temporary lang. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ibig sabihin, yung karir nawawala, yung bahay nawawasak, pero yung mga taong dinala mo sa Diyos, pusong nabago, lahat ng pag-iyak, lahat ng desire, lahat yan ay naipon sa langit. Lahat yan ay nakaabang para sa iyong pagpapala. May I call the worship team? Pag ginawa mo ang kalooban ng Diyos, hindi ka lilipas. Ito ang gawa na tagos hanggang langit. May you please close your eyes? Oh Heavenly Father, we thank you, God, for today. We thank you, Lord, sa iyo pong ginagawa sa aming buhay. We thank you, God, for the book of Mark, chapter 10, 28 to 30. Then Peter began to speak up. We had given everything to follow you. Sinuko na po namin lahat. Masunod ka lamang. Tayo po mga naglilingkod sa Panginoon, maybe tayo po nandun sa ganyang situation. We know sa ating sarili na meron tayong binigay sa Diyos. We sacrifice our times, our finances, relationship, whatever it is, our energy, yung parang dapat para sa ating sarili, isineshare pa natin sa iba. We have given up everything to follow Jesus, to follow His will. At pwedeng kagaya tayo ni Peter na nagsasalita at nagsasabi din, no? And the Lord is saying, yes. Yes. And I assure you that everyone who has given up. Alam niyo po ang sinabi ng Diyos? Alam ng Diyos, lahat ng iyong ginagawa. Alam ng Diyos ang lahat ng iyong gini-give up. Alam ng Diyos ang lahat ng iyong kinikilos. Alam ng Diyos ang lahat ng iyong isinusuko para sa Panginoon. At kung kayo pumunta dito, first time lang, alam niyo po ba ang ibinibigay sa iyo ngayon ng Diyos ay purpose. Ang binibigay sa iyo ngayon ng Diyos ay dahilan kung bakit ka nabubuhay. Ang dahilan mo kung bakit ka nabubuhay ay makilala ang Diyos sa Spirit katotohanan. Ang dahilan kung bakit ka nandito ay upang mas makapaglingkod ka sa Panginoon. May I please stand right now? May His favor be upon you in your house, generation, in your family, in your children, in your children, in your children. This is a challenge for you. His favor be upon you. Then Peter began to speak up. We've given up everything to follow you. Jesus replied, yes. And I assure you that everyone who has given up house, brother, sister, mother, father, children, property, for my sake and for the good news, will receive now in return 100 times as many houses, brothers, sisters, mother, children, property, along with persecution. In the world to come, that person will have eternal life. Now, this is the challenge. Maybe you are serving God,
Pastor, ako po'y naglilingkod talaga sa Panginoon eh. Bakit wala akong natatanggap? Bakit, Pastor, walang bumabalik? Maybe we should assess the verse. Everyone who has given up houses, brother, sister, let's have an assessment. Baka kaya wala tayong nakukuhang harvest kasi in reality, wala pa tayong binibigay. Baka kaya hindi pa natin makuha ang fulfillment, hindi pa natin makuha yung all out, kasi baka akala natin tayo naglilingkod, pero ang tunay, meron palang hinahanap na tunay na paglilingkod sa atin ng Diyos. Maybe you are saying to God, Lord, ako Lord, naglilingkod, I'm always attending, nagiging parte ako nito, nagiging parte ako niyan. Pero, meron palang hinihingi sa iyo ang Diyos na relasyon. Meron palang hinihingi sa iyo ang Diyos na tatama sa pinakaiingatan mo, whatever it is the issue inside your heart. Whatever na mabigat na yan. Maybe that is idolatry. Maybe that is paglilingkod sa kayamanan sa mundong ito. Maybe that is a wrong relationship. And God is saying right now, for the sake of the gospel, for the sake of the good news, isuko mo ang lahat ng akala mong humahad lang sa paglilingkod mo sa Diyos. At sasabihin ko sa iyo, doon mo mararanasan. We have given up everything to follow you. Check your heart. Binibigay nga ba natin lahat? Binibigay nga ba natin lahat para masunod natin ang Diyos? Sometimes we are asking God for harvest. We are asking God for 100 times. Alam ng Diyos at sinisigurado ng Diyos yung tunay na pagsuko for His sake, para mas makilala mo ang Diyos, para mas maraming taong makilala sa Kanya. Yun ang tunay na may gantimpala. Yun ang tunay na babalik ng 100 beses. Kaya ngayong oras na ito, I challenge you to surrender everything to God. Yung akala mong humahad lang sa pagpapalang iyon, yung akala mong pumipigil to receive that 100 times, the same na sinabi ni Peter, Lord, binigay ko na lahat. Lord, iniwan ko na lahat. Masunod ka lamang. And today, tatapusin natin ang service na ito na alam natin na, Lord, binigay ko na lahat. Lord, sinuko ko na for your sake, para mas makilala kita, para mas magamit mo pa ako. Lord, binigay ko na ang oras, pera, puso, atensyon. Minsan kahit aking trabaho, ang aking pahinga, binigay ko na. Lord, sinuko ko na lahat. Na ikaw na may binigay na tumama sa impact ng iyong puso, tinamaan ng iyong buong pagkatao na bago. Sasabihin ko sa iyo, tatanggapin mo yan ng 1 beses. Tatanggapin mo yan ng 1 beses. 100 beses. Let's end with this. Whatever you do, Jesus said, it is for my sake and for the good news. Ito ang gantimpalang babalik sa iyo ng 1 beses. For my sake and for the good news. Para mas makilala mo ang Diyos, para mas mapalapit ka sa Diyos,
at para mas marami pang taong mapalapit sa Diyos. Lahat ng bagay na papasok doon, lahat ng mga bagay na ginawa mo para doon, yun ang ibabalik ng Diyos ng 100 beses. Yun ang pagpapalang hindi self-serving. Yun ang pagpapalang hindi nataka sa consequences. Yun ang pagpapala na alam mong sinurrender at binigay mo kay Lord. Lord, we thank you. Lord, we worship you. Come on, everyone, raise your hand. And I will declare to you this. We have given up everything to follow you. Yes, Jesus replied. Alam ng Diyos yun. I assure all of the years that you are working, serving for God, I assure you that everyone who has given up houses, brother, sister, mother, father, or children or property, for my sake, for the sake of the good news, para makilala ang Panginoon, you will receive now in return 100 times. Lahat ng mga sinuko binigay mo para ma-share ang gospel, para makilala ang Diyos. Today I declare, you will receive now. You will receive now. Tatanggap ka ngayon. You will receive now in return. Tatanggap ka ng 100 beses ng lahat ng binigay, lahat ng sinuko mo sa Diyos. As many houses, brothers, sisters, mother, children, and property. And in the world to come, you will have eternal life. Ito ang gusto kong itatak mo ngayon sa iyong puso habang naglilingkod ka sa Diyos. Bless ka ngayon. Bless ka bukas. Bless ka sa darating na mga araw. Why? Nasa tamang Diyos ka. Nasa tamang Diyos ka. Pastor, I don't know how to serve the Lord. Kung hindi mo pa alam kung paano maglingkod sa Diyos, magsimula ka muna sa ganito. Kilalanin mo muna siya sa Spirit katotohanan. If you know Him, kung saan nakagalaw ang iyong katawan to serve Him. Lord, salamat po. Because J1 Taal will now receive. We will receive now in return 100 times. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We worship you in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. So, tayo po'y magpo-proceed sa atin pong tithes and offering. I know everybody ay excited na nataniman kung ano yung natanggap niya ngayon. Amen? So, let's give back what is for God. Kung ano ang para sa Diyos, let's give it back to Him. Amen? I encourage everybody, subukan po natin ang tithings at ang pag-o-offer, and we will see what God can do, how He will transform our lives. Amen? Ang Diyos po ang bahala. Si Lord ang nagpo-provide ng lahat ng bagay. At alam po, lagi natin sinasabi, ang Diyos ay hindi natin matatalo sa bigayan. He's more generous than us. Amen? So, let's pray, let's pray. Maging sa nanonood po sa atin sa online, naka-present ang atin pong online transactions dyan po sa screen. Sama-sama tayo. Dyan po sa inyong mga upuan, may envelope dyan. And if you open the envelope, merong paper doon. Pwede niyong ilagay personally ang inyo pong prayer request. Yan po'y pinapanalangin namin dito isa-isa po sa simbahan. Amen? So whatever your prayer request is, ilagay po natin dyan. Personally, ilagay natin ang pangalan so we can say your name as well habang po kami nananalangin. Amen? Let's pray, let's pray. Heavenly Father God, we honor and we praise you, Panginoon,
Lord, thank you po, Panginoon, sa pagpapala, sa pabor, sa protection, sa aming finances. Thank you, Lord God, for being our provider, a generous God, the God who's very good, Panginoon, na sumasagot ang aming pong mga panalangin. Lord, maraming pong salamat. At sa oras na ito, Panginoon, as we give back our tithes and offering, Lord, we believe in your word. We believe you will manifest, Panginoon, ang pagiging provider mo sa amin, Lord God. Increase mo, Lord God, ang aming finances, exceedingly and abundantly, sampu ng aming pamilya, trabaho, hanap buhay, pag-aaral in all aspects, Panginoon. Dalangin ko ang bawat isa'y maging super blessed in Jesus' mighty name and will be a blessing sa lahat, Panginoon, in Jesus' mighty name. Lord, use us as an extension of your blessing. Daluyan mo po kami, Panginoon, in Jesus' mighty name. Lord, we thank you and we bring you back all the praises, worship, and adoration. This we pray in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayo magbigay. Pagpapala, pagpapala ng lubos-lubos. Pagpapala, pagpapala, pagpapala ng lubos-lubos. Pagpapala, pagpapala, pagpapala ng lubos-lubos. Pagpapala, pagpapala, pagpapala ng lubos-lubos. Praise God. I thank the Lord po sa inyong faithfulness and generosity. Let's pray. Oh Heavenly Father, we thank you, we worship you. Lord, inihahandog po namin sa iyo mga tithes and offering na ito, maging mabangon sa iyo, sa iyong harapan. Lord, patunayan mo ang iyong pangako. Buksan mo ang durungawan ng langit, ibusa masagan ng pagpapala, hadlangan ng lahat ng salot at tawagin ng lahat ng bansa na kami pinagpala. We thank you, Jesus, which did everything with your most precious and powerful blood. In Jesus' name, amen. Pag-pray po natin ng bread and juice. Panginoon, sa pag-partake po namin ng bread and juice na ito, mag-manifest po ang totoong essence nito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. In Jesus' name, amen. Pagkuha po natin ng bread and juice, tayo po'y manatili nakatayo. Ibigay po natin ang pinakamataas na pagrespeto as we partake this Holy Communion. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyong kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat ay nagkakasalas sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tayo po lahat ay humingi ng tawad sa Panginoon. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siyang ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapireso iyon at sinabing, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang paglaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako'y po'y magaling na sa lahat ng aking sakit at karamdaman. In Jesus' name, amen. Matapos maghapunan, dumapot din siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y malinis na sa lahat ng aking karumihan. Mahal na mahal kita, paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. In Jesus' name. Praise God. Reminder lamang po, ngayon na po ang deadline ng ating pong pledges for the exhaust month. So kung gusto nyo pa rin pong humabol para po sa ating pong exhaust month,
pwede pa rin po, pwede po kayong lumapit kay Pastora Queenie, kay Pastora Rica, kay Angelo. Pwede po kayo sa kanila lumapit or sa inyo pong A-group leader kung gusto niyo po maging part ng ating pong pledging para po sa Exospan. Again, sa lahat po nagpalista, ngayon na po hanggang ngayong araw na lamang po dahil by God's grace, this week, next week, ay papaayos na po natin itong church building. Amen po ba? And also, mamaya po, meron po tayong mentoring service. Sabi mo sa'yo nasa loob, kung yan po yung leader, attend. Amen? Last week po, wala po tayong mentoring service. Kaya po, ngayon po, mamaya po, 2:30, ay meron po tayong mentoring service. So again, to all the A-group leaders, becoming A-group leaders, kayo po ay amin pong pinapa-attend mamaya pong hapon. Amen po? So yun lamang po, tayo po ay manatili nakatayo at ideklara ang katagumpayan ng ating Diyos. Amen! Okay, ngayon po, lahat po ng tumanggap ng blessings ngayong oras na to. Come on, just shout, Hallelujah! Hallelujah! Ngayon po, humarap po tayo sa ating katabi and sabihin po natin, you are blessed. Amen! And right now, patuloy natin i-declare kung gaano naging victorious ang Panginoon sa ating mga buhay. Ha? Amen? Hallelujah! And right now, just shout, Jesus, you are faithful! Jesus, you are faithful. Jesus, you are powerful! Jesus, you are powerful. And Jesus, you are unstoppable! Amen! Come on, just clap your hands right now. Woo, hallelujah! Every season, Jesus, you're a faithful God. Every trial, Jesus, you're Almighty God. We sing hallelujah, hallelujah to our God. Singing hallelujah, hallelujah to our King. He is the great I am, the name above all names, the only way, the truth and life. Unstoppable, we're singing glory to the Lord. Unstoppable, Jesus, we worship and adore, lifting hands with highest praise. Every nation shout your name, the universe gives glory. Everything that has breath, praise the Lord. Unstoppable. Man, clap your hands. Woo! Every season, Jesus, you're a faithful God. Every trial, Jesus, you're Almighty God. We sing hallelujah, hallelujah to our God. Singing hallelujah, hallelujah to our King. He is the great I am, the name above all name, the only way, the truth and come on, just shout! Unstoppable, we're singing glory to the Lord. Unstoppable, let's worship and adore, lifting hands with the highest praise. Every nation shout your name, the universe gives glory. Everything that has been praised, come on, declare, unstoppable. Man, just clap your hands right now. Let's continue to give God the highest praises. Hallelujah. Let us dance and sing, let us shout His name. Everything that has breath, praise the Lord. Let us dance and sing,
Let us shout His name. Everything that has breath, praise the Lord. Let us raise our voice and sing. Let us jump and praise our King. Everything that has breath, praise the Lord. Everybody clap your... Woo! Munch declare unstoppable. Singing glory to the Lord, unstoppable. Jesus we worship and adore, lifting hands with the highest praise. Every nation shout your name, the universe gives glory. Everything that has breath, praise the Lord. Unstoppable. Man, clap your hand. Woo. Thanks, Jesus. To what you have done, 'cause you are the only one, King of kings and Lord of glory, Anointed One. We bow down before you and worship you, giving you all the glory, exalted. We give thanks to what you have done, 'cause you are the only one, King of kings and Lord of glory, Anointed One. And I will worship you. There is none like you. Your presence, oh God, is what I need. Your presence, oh God, is what I need. Your presence, oh God, is all I need. Come on, just continue to give God the best clap of praises. Come on, let's continue to give our best praises to our Father, Panginoon, Lord God. Lord, right now, we continue to glorify you, to adore you, and to praise you, Panginoon. Right now, Lord, we just wanna say thank you, Panginoon, Lord, for this day na kami naririto, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon, Lord God. Lord, thank you for this privilege, Panginoon, Lord God. Lord, sa mga salitang ibinaba mo, Lord, thank you for reminding us again of our purpose, Panginoon, Lord God. Lord, thank you sa mga bagay na binabago mo, Lord God, sa buhay namin. Whether it's our character, status, situation, Panginoon, Lord God, Lord, kita namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa buhay namin. And Lord God, Lord, right now, Panginoon, we know, Lord, na yung kailangan na lang namin gawin maging faithful, Lord God, na servant mo, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw na po ang bahala sa lahat, Panginoon, Lord God. We pray na lahat ng mga salita hindi lamang namin basta narinig, Panginoon, Lord God. Lord, ito'y continue, Panginoon, na malalakaran namin at magmamanifest sa buhay namin, Panginoon, Lord God. Lord, again, we thank you so much for everything, Panginoon, Lord, sa aming pag-uwi. Lord, saluhan mo ng banal mong dugong ang bawat daan ng Panginoon, Lord God, ngiting ng aming pamilya, ang aming daratnan, Panginoon, sa aming pansamantalang tahanan, Panginoon, Lord God. Thank you so much for everything. To you, Lord, all the highest praises, adoration, thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po, patuloy po natin itaas ang ating mga kamay at iniiwan ko sa buhay ng bawat isang walang hanggang pag-ibig, kapayapaan, nagmumula kay Yahweh, pagpapala at pabor, nagmumula sa Panginoon Kristo, pagsama, paglilid, pag-guide ni Holy Spirit, sumating yung bukas at magpakailanman at lahat ng anak ng Diyos, lahat ay magsabi na, Amen and Amen.